Ang ating tagapagsalita ngayon ay ang ating birthday celebrator. Oo, kaya yun. Siya ay may karawan kahapon. No? Salamat sa Panginoon. No? Kaya ang ating tagapagsalita ngayon, tawagin na po natin ating preacher for tonight, si Brother J.B. Barrona. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Are you happy tonight? Amen? Amen. Salamat po at sa nakabalik po sa ating afternoon service. Amen. Kaya maganda po na tayo nakakabalik. Amen. Para kumpleto yung ating Sunday. Amen. At ako nagpapasalamat sa Panginoon for another year na dinagdag ng Diyos sa aking buhay. Amen. Salamat po kahapon sa celebration simula sa area hanggang sa choir practice. Salamat po sa mga naghanda, sa mga nagbigay. Na po, pwede pa po kayong mag-send ng GCash. 09 yan. Message na po ako. Amen. Salamat po sa faithfulness ng Panginoon. Amen. Sa aming pong family, no? Salamat po sa prayer niyo po sa amin, sa aming family, kay Sister Giselle, kay Jebiel, JL, at kay Isa. Salamat po at kami po nakapagpatuloy sa Panginoon. Amen. So, di na po tayo masyadong magpapakatagal pa. Amen. At alam ko ang mga estudyante ay excited pong pumasok bukas. Amen. Excited po ba? Kaya bibilisan lang po natin dahil sila ay excited na pong pumasok bukas sa school. Amen. So, buksan po natin ating Biblia sa Matthew chapter 20. Matthew chapter 20, verse 6 and 7. Amen. Tayo po tumayo lahat. Matthew chapter 20, verse 6 and 7. Sharean po natin ng Bible yung mga bisita at yung mga nakalimot dalhin ang Bible. Amen. Matthew chapter 20, verse 6 and 7. Say amen kung nakitin na po. Amen. Verse 6, sabay-sabay na po natin basahin. Ready, go. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that ye shall receive. Amen. So, ang title po ng ating pag-uusapan po ngayong gabi, Save but Sitting. Save but sitting. The danger of having no ministry. Amen. The danger of having no ministry. Nais po ng Panginoon na bilang mananampalataya ay tayo'y dapat naglilingkod sa Kanya. Amen? So, tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang pangangaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na binalik niyo po kami sa lugar na ito upang makapakinig po muli kami ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita po namin nakasama kaya ng umaga hanggang ngayong hapon. Salamat din po sa mga nakabalik sa Sunday evening, Panginoon. Salamat din po sa mga kasama po namin sa online, sa iba't ibang lugar. I pray, Lord, na kausapin niyo din po sila sa inyong mga salita, Panginoon, kahit po sila sa malayong lugar, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Holy Spirit, kayo po manguna, gumabay sa amin, magbigay ng understanding sa inyong mga salita. At kayo po makita, hindi po aking sarili, kayo po ang may taas ang inyong pangalan. At may encourage po kami maglingkod, Panginoon, sa inyo. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. No po, may kita po natin the parable of the parable of laborers. No po, ito po ay isang parable na ikinuwento ng Panginoon tungkol sa mga laborers. Amen? At bilang isang Kristiyano, mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo po ay hindi mamuhay, na tayo po ay idle. Pag sinabi pong idle, ay wala pong ginagawa. Amen?
Ang sabi po dito sa verse number 5, no po, merong isang master, siya'y lumabas at may nakita siyang isang tao, no? In verse number 6, and found others standing idle, and saith unto them, why stand ye here all the day idle? No po, nakita siya ng isang tao na walang ginagawa. Oh, ba't ka nandito? Oo. You are stand here all day idle. Amen? At ang sabi ng taong ito, verse 7, because no man had hired us, he saith unto them, go ye into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. Amen? Tandaan po natin, from the moment of salvation, God called us not only to believe, but also to serve. Amen? Amen. Nung tayo po'y maligtas, nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, amen, hindi lang po nais ng Panginoon na tayo'y manampalataya, kundi nais ng Panginoon na tayo ay maglingkod sa Kanya. Mag-serve sa Panginoon. Amen? Ang isang mananampalataya na walang ginagawa sa Panginoon, na walang ministry, ay kagaya siya ng isang branch na walang bunga. Amen? Isang puno na walang bunga. Kagaya siya ng isang soldier na walang misyon. Amen? Isang kandila na nakatago. Kaya nga po nais ng Panginoon na bilang tumanggap sa Panginoon, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, nais ng Panginoon na tayo'y gamitin niya sa Kanyang gawain. Amen? Without ministry or idleness in God's work is very dangerous. Kapag wala po tayong ginagawa sa Panginoon, pag wala po tayong ministry is very dangerous. Amen? Bakit maraming Kristiyano ang ayaw maglingkod sa Panginoon, ayaw mag-involve sa ministry? Amen? Una-una po, dahil ayaw nila ng responsibility. Amen? Ayaw nila ng responsibility. Kasi pag ako nag-involve sa ministry, ako ay responsible na sa aking church attendance. Ako ay responsible na mag-soul winning. Amen? Ayaw ng responsibility. Kaya ayaw mag-ministry. Pero tandaan po natin, ang tunay na naligtas, tunay na nakakilala sa Panginoon, tunay na nakita ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, ng Panginoon na nagligtas sa kanya, ang Panginoon ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon ay nagsakripisyo, ang tunay na nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, may kita niya, paano ko kaya paglilingkuran ng Diyos? Sa malaking ginawa ng Diyos sa buhay po natin, sa kaligtasan na binigay ng Diyos para sa atin, sa kanyang sakripisyo, at tayo po bilang naligtas, mag-iisip tayo, ano kaya ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Ano kaya ang pwede kong maisukli sa ginawang pagpapala, kaligtasan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon? Amen? Mag-iisip ka. Di ba, may tao lang na nagbigay ng oras sa iyo, may tao lang naglingkod sa iyo, may taong nagsakripisyo sa iyo, di ba? Nag-iisip ka, paano ko kaya masusuklian itong taong ito? Paano ko kaya mabibigyan itong taong ito? Amen? How much more ang Diyos na nagligtas sa atin, na ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ay dapat po mag-isip din tayo, paano ko naman siya paglilingkuran? Amen? The danger of having no ministry. Amen? Kaya ngayon pong gabi, pag-uusapan po natin, ano ang mga danger kapag tayo wala sa ministry, pag hindi tayo ginagamit ng Panginoon. Amen? Yeah, the question for tonight, if God saved you, why are you still sitting instead of serving? Amen? Kung niligtas ka ng Panginoon, why are you still sitting instead of serving? Amen? Kaya nakita po natin sa verse 6,
Ang tanong, why stand ye here all the day idle? Ayaw ng Panginoon na tayo'y walang ginagawa sa Kanya. Amen? If you are not in the ministry, you failed to use God-given spiritual gifts. Tandaan po natin, bilang tumanggap sa Panginoon, bilang naligtas, nagbigay po ang Panginoon ng spiritual gifts. Ano po yung spiritual gifts? Para magamit ka ng Diyos. Ipinagkaloob yan, kanino po? Sa mga ligtas. Kaya tanong po ngayong gabi, are you saved? Amen? Kung ikay ligtas, merong ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon na spiritual gifts. At ang spiritual gifts na yan, gusto ng Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Kaya wala po magsasabi sa atin dito na ay wala akong talent, wala akong kakayahan, hindi ako gagamitin ng Diyos. Amen? Merong ibinigay ang Diyos na talent, na kakayahan. Tingnan po natin 1 Peter chapter 4 verse 10. Nakita niyo na po? Say amen? Amen. Basahin po natin. Ready, go. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Everyone, every man hath received the gift. Nakatanggap tayo ng gift. Ano yung gift? Kakayahan, kaloob. Para saan? To serve one to another. Amen? Saan galing yan? As a good steward of manifold grace of God. Kaya nga yung talent, yung gift na binigay ng Diyos sa atin, ay huwag nating itago. Gamitin natin yan sa Panginoon. Kung ikaw ay mahilig kumanta, amen? Kahit wala sa tono, pero mahilig ka kumanta, pwede ka mag-involve sa choir ministry. Amen? Sabi ni Pastor Basa, marunong ka mag-watermelon. Amen? Watermelon. Hindi nahalata. Amen? That's Amen? Marunong kang magluto. Why not? Gamitin mo yan. Lutuan ng mga nag-labor of love. Mga nagtumutulong dito sa ating church. Salamat sa mga nagpapadala ng lunch, ng merienda. Kaya ang iba po ay ginaganahan sa pagtatrabaho. No? Alam naman po natin, mahirap magpala kapag gutom. Mahirap magsemento kapag walang laman ang tiyan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na nagpapagamit ng kanilang mga talento. Amen? So, ano po ang danger kapag tayo ay hindi involved sa ministry, hindi nagpapagamit sa Panginoon? Number 1 po, loss of spiritual purpose. Loss of spiritual purpose. Hindi natin nagagampanan yung spiritual purpose ng Diyos sa buhay po natin bilang naligtas. Ephesians chapter 2 verse 10, nasabi ng Bible dito, nung tayo na saved, hindi po nais ng Panginoon na tayo'y nakaupo lang at mag-aantay ng ating kamatayan at makita natin ang langit. Hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon para intahin ang pagbabalik ng Diyos. Tayo niligtas ng Panginoon na habang hindi siya bumabalik at hindi pa dumarating sa ating ang kamatayan, tayo ay naglilingkod, gumagawa sa Panginoon. Ephesians chapter 2, verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. We are created for service. Amen? We are created for service. Amen? Yung purpose,
Pag mayroong purpose, mayroong direction. Amen? Amen. Kapag ikaw ay nasa ministry, ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, ministry, keep our eyes in God's vision. Kapag ikaw ay nasa ministry, laging nakatuon sa iyo ang kalooban ng Diyos, yung mission ng Diyos. Kaya sino pong nakakaunawa ng ministry? Yung mga nasa ministry. Sino nakakaunawa ng mga kaluluwa ay kailangang maligtas, makakilala sa Panginoon? Yung mga nasa soul winning. Amen? Kapag ikaw ay nasa ministry, keep our eyes in God's mission, not on worldly distraction. Kapag ikaw ay nasa ministry, less yung distraction mo sa sanlibutan. Pero kapag ikaw ay wala sa ministry, maraming distraction ng sanlibutan. Lagi kang exposed sa unbeliever mong kaibigan. Lagi mong ka-fellowship yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay nasa ministry, ang lagi mong ka-fellowship yung mga nasa ministry. Lagi mong ka-fellowship si Brother AJ. Amen? Amen? No po? Kaya nga po, ang isang Kristiyano na walang ministry, walang direksyon yung kanyang Christian life. Walang direksyon ng Christian life. Amen? Basta makasimba lang, basta maka-attend lang. Amen? Pagka tinamad, hindi na magsisimba. Walang direksyon ng Christian life. Amen? Kaya nga ang isang barko na walang purpose, walang direksyon, kung saan lang siya dalhin ng hangin, kung saan lang siya dalhin ng alon, doon siya. Kaya nga ang Kristiyano na walang ministry, kung saan siya dalhin ng agos ng sanlibutan, doon siya. Kung ano ang uso, yun din yung gagawin niya. Uso yung gupit ay kalahati lang. Amen? Uso ang gentong mga damit ngayon. Amen? Amen? Anong tawag doon? Yung kita yung crop top. Ito nyo si AJ, huwag na imagine yun. Kaya nga po, kapag tayo wala sa ministry, madali tayong matangay ng sanlibutan. Kaya nga, it's a very dangerous ang isang Kristiyano na nasa ministry na at nawala sa ministry is very dangerous. Anytime pwede siya tangayin ng sanlibutan. Anytime pwede siya tangayin ng mga unbeliever. Amen? Amen? Kaya nga, kailangan alam natin bakit tayo nasa gawain ng Panginoon. Alam natin ang purpose, bakit tayo nasa ministry. Amen. Number 1, lost our spiritual purpose. Number 2, hinders your spiritual growth. Hinders your spiritual growth. Yan po yung taong ito, standing idle, wala siyang ginagawa, walang nangyayari sa kanyang buhay. Amen? Walang nangyayari. Nauubos yung oras, nauubos ang panahon na wala siyang na-accomplish. Kapag tayo po ay wala sa gawain ng Panginoon, hindi tayo ginagamit ng Panginoon, nauubos yung lakas natin, nauubos yung panahon natin, hindi tayo nagagamit ng Diyos. Kaya nga po, kapag wala tayo sa ministry, wala tayo sa gawain ng Panginoon, hinders our spiritual growth. Tingnan nyo po, obserbahan nyo, yung mga mananampalataya na wala sa gawain ng Panginoon, walang involvement sa ministry, mabagal ang kanilang maturity, mabagal ang kanilang growth. Amen? Pero makita mo yung isang Kristiyano na naligtas sa bautismuhan, ilang buwan na nagpapatuloy sa Panginoon, pakikinig na salita ng Diyos, unti-unti siyang lumalago at unti-unti rin siya nagkakaroon ng desire na magpagamit sa Panginoon. Kaya makikita mo, ito, bago pa lang to, nasa ministry na. Ginagamit na ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po,
Nais ng Panginoon na tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa ministry, amen, para pagpatuloy po yung ating paglago. Tandaan po natin ang paglago, growth comes through exercise. Amen? Para kang nag-gym, amen? Sino man nag-gym dito? Yung iba yung gym nila, no? Hindi po yung barbell. Ang gym nila ay yung kutsara. Kaya hindi muscle ang lumaki, yung tiyan lumaki. Yung tiyan ang lumaki, ang nag-increase. Amen? Growth comes through exercise. Kaya para lumago tayo, dapat nag-exercise tayo. Paano yung exercise? Hebrews 5:14. Hebrews 5:14. Sabi po dito, Hebrews 5:14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Kapag tayo ay lumalago, nagkakaroon, our spiritual senses are trained by use. Spiritual senses, nagkakaroon tayong spiritual senses, natitrain po yan by use, pag ginagamit natin. Amen? Kaya nga kapag kayo lumalago, amen? Nalalaman mo na kung ano yung tama at mali. Nalalaman mo na yung tamang pananalita. Nalalaman mo na ang tamang pananamit. Amen? Kasi nga sabi ng Bible dito, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kaya pag kayo nasa ministry, nadidiscern mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ministry forces you to depend on God. Amen? Kapag kayo may ministry, kapag may ginagawa ka sa Panginoon, amen? Tinutulak kang magtiwala sa Panginoon. Panginoon, ako'y aawit sa choir. Tulungan niyo po na maawit ko po ng maayos. Panginoon, ako'y sasama sa soul winning. Nawa yung aking sisyaran ay tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas. Lalo kang napapalapit sa Panginoon. Lagi mong kinakausap ang Panginoon. Amen? Lalo kang nag-aaral ng salita ng Diyos. Meron po akong i-disciple, Panginoon. At nawa yung aking di-disciple, maunawaan niya yung aking ituturo. Lumalago ka. Amen? Kaya pag wala tayo sa ministry, it hinders our spiritual growth. At kapag tayo po ay hindi tayo lumalago, gagaya ng mensahe ka ng umaga, ano tayo? Mananatili tayong baby. Mananatili tayong spiritual infant. Sabi nga, without ministry, we remain spiritual infant. Mananatili tayong baby, Christian. Amen? Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 and 2. Ano sabi po dito? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto what? Carnal, even as unto babes in Christ. Sinabihan ni Apostol Pablo itong mga taga-Korinto. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hanggang ngayon, kayo ay baby pa rin. Babes in Christ. Amen? Amen. Ano yung baby? Ayan, gaya ng umiiyak dyan. Verse 2, I have fed you with milk and not with meat. Hanggang ngayon, ano pa rin ang inyong kinakain? Gatas. Hindi ko kayo mapakain ng meat, ng karne. Kasi hindi nyo pa kaya yung karne. Nabubulunan kayo. Amen?
Ang ibig sabihin po ng karne dyan, yung mga mensahe na talagang tatago sa puso mo. At pag nakarinig ka ng ganyang mensahe na nabubulunan kapag baby Christian. Na-o-offend. Amen? Na-o-offend siya. Amen? So yan po ang Kristiyano na hindi lumalago. Nananatiling baby. Amen? Ano po ang karakter ng isang baby? Verse 3, baby Christian. Verse 3, sabi diyan, for ye are yet carnal. For whereas there is among you, what? Envying, strife, division. Are ye not carnal and walk as men? Anong karakter ng isang carnal Christian? Ng isang baby Christian? Ano sabi ng Bible? Laging naiinggit. Envyings. Bakit sila meron, kami wala? Parang yung dalawa. Bakit siya meron, ako wala? Amen? No, may inggitan. Amen? Kapag isang Kristiyano ay may gantong pag-uugali, ibig sabihin niyan, siya pa rin ay baby Christian. Envyings. Ano pa po? Ano pa? Strife. Laging nakikipagtalo. Laging nakikipag-away. Amen? Sa pamilya, no? Sa pamilya. Mahirap sa loob ng pamilya ay mayroong inggitan. Mahirap sa loob ng pamilya ay laging mayroong pagtatalo. Amen? Ano pa? Division. Meron silang pagbabahagi. Wala silang unity. Dapat po sa loob ng simbahan, we are united, not divided. Dapat ang pamilya hindi divided, dapat united. Amen? Amen. Thank you. No po? Saan nagsimula? Bakit nagkaroon ng ganitong problema ang mga taga-Korinto? Nagkaroon sila ng pagtatalo-talo, nagkaroon sila ng inggitan, nagkaroon sila ng division. Bakit kaya nagkaroon sila ng ganitong problema dito po sa mga taga-Korinto? Saan po nagsimula? Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Amen. Verse 10 muna tayo. Verse 10 muna tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no what? Division among you, but there be perfectly joined together the same mind and in the same judgment. Sabi ni Apostol Paul, dapat wala kayong division. Tayo po ay meron division dito, amen? Tuwing Sunday school lang, amen? Amen? No? Division means pagbabahagi, pagkakampi-kampi. Dito lang yung mga mayayaman. Dito lang yung mga gwapo. Amen? Yun yung division dito. Amen? Saan nagsimula yung problema po nila? In verse number 11. Sabi sa verse 11, for it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of, kayo ng bahay po? Nandiyan po ba kayo? Amen? Kayo ng bahay? Sa bahay ni Chloe. Anong meron sa bahay ni Chloe? Merong contentions. Amen? Anong meron sa bahay ni Chloe? May contention. Anong contention? Merong pagtatalo-talo. Sabi ni Apostol Pablo, nabalitaan ko. Siguro may nagsumbong kay Apostol Pablo. Pastor Pablo, doon sa bahay ni Chloe. Nandoon yung ibang mga kapatiran.
Parang meron po silang meeting doon. At habang sila nasa loob ng bahay, nagtatalo-talo po sila. Amen? Amen. Dapat po ang ating bahay ay hindi bahay ng pagtatalo-talo. Hindi bahay ng gossip. Amen? Amen. Ito yung nangyari sa bahay ni Chloe. Doon sila nagkaroon ng mga kung ano-anong pinagkukwentuhan nila tungkol sa gawain ng Panginoon. Amen? Nagkaroon ng contention, nagkaroon ng conflict, disagreement, argument, nagkaroon ng commotion, na-confuse ang iba, nagkaroon ng violent reaction. Amen? At sinabi ng Apostol Pablo, kayo'y mga carnal Christian. Kayo'y mga immature Christian. Amen? Nawa po, hindi tayo maging kagaya ng mga taga-Korinto. Amen? Na sila ay nasa gawain ng Panginoon, but they are carnal Christian. Hindi sila lumalago. Amen? Kaya dapat po habang tayo ay nasa ministry, habang tayo nasa gawain ng Panginoon, dapat tayo ay nagmamatured. Tayo ay willing to be corrected and not easily offended. Amen? Kaya mahirap ang nasa ministry ay infant pa, baby pa. Bakit po? Madaling masaktan, madaling magtampo. Amen? At hindi na magsisimba. Amen? Dapat po, tayo bilang isang lumalago, dapat nagmamatured po tayo. Na habang tayo na sa ministry, tayo ay nagmamatured. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Kaya pag wala po tayo sa ministry, number 1 po, we will lose spiritual purpose. Number 2, we will lose spiritual growth. And number 3, pag wala ka sa ministry, wala ka sa gawain ng Panginoon, you will lose heavenly rewards. Amen? You will lose heavenly rewards. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15? Dito pa rin po, no? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Nadaan po natin, isang araw haharap po tayo sa judgment seat of Christ. No, pagdating po natin sa langit, after rapture, meron pong judgment seat of Christ. Ano yung judgment seat of Christ? Pagbibigayan ng mga rewards. Amen? Ano yung rewards po na ito? Ito yung rewards ng mga ginawa natin sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, dapat ikaw ay nasa ministry, ikaw ay ginagamit ng Panginoon para pagdating sa judgment seat of Christ, ay meron ka man lang matanggap, meron po tayong matanggap na reward na galing sa Panginoon. Ano pa sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13? Every man's work shall be manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. The fire shall try to every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which is hath built upon, he shall receive reward. Kapag ginawa mo yung isang gawain na para sa Panginoon at tama ang iyong motibo, sabi ng Bible, ye shall receive reward. Amen? Nag-soul winning ka dahil gusto mo mabigyan ng mag-glorify ang Panginoon, you will receive reward. Umaawit ka para sa Panginoon, you will receive reward. Nagbigay ka para sa Panginoon, you will receive reward. Kapag tama yung motibo. Pero kapag hindi tama ang motibo, nagsiserve ka sa Panginoon kasi para makita ka ng tao. Nagsiserve ka sa Panginoon para makita ka ng crush mo. Nagsiserve ka sa Panginoon para palakpakan ka ng tao. Mali ang iyong motibo. Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Kaya dapat tama po yung ating motibo. Amen? Sino po makakatanggap ng rewards? Matthew chapter 25 verse 21. Matthew 25 verse 21. Sino po makakatanggap ng rewards?
His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Sino po makatanggap ng reward? May sinabi po dyan, buba dyan na magaling, mahusay. Amen? May sinabi po ba dyan na marami kang binigay? Amen? Anong sinabi po dyan? Good and faithful servant. Sino makatanggap ng reward? Yung mga matapat sa Panginoon. Amen? Amen. Sino pa po ang makatanggap ng reward? Yung mga naglingkod na may kasamang puso. Colossians chapter 3 verse 22. Colossians chapter 3 verse 22. Ang sabi pa ng Bible, Colossians chapter 3 verse 22. Sabi po dyan, Servant, obey in all things your master, according to the flesh, not with eye service, as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Amen? Pag ginawa mong isang bagay with heart, not unto men, not men pleaser, verse 24, sabi, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ye serve the Lord Christ. Alam niyo po, wala pa tayo sa langit, minsan binibigay na ng Panginoon yung reward. Amen? Basta ikay magtapat sa Panginoon. Magtapat ka sa soul winning. Magtapat ka sa pag-aakay ng kaluluwa. May reward ang Panginoon. Amen? No po. No, salamat po no sa aming area no. Marami po nakasama every Saturday. At ako po'y natutuwa dahil bagamat medyo mahirap po talagang mag-invite na po, magdala ng tao sa church. Salamat po may mga bumalik po dito sa Sunday evening po natin. Amen? Pero nakita ko ang pagkilos ng Panginoon sa mga nag-join sa soul winning. Amen? Una-una, no po, sa family po ng Bertudes. Amen? Praise God na buong family po ay sila nandito na. No, kanilang tatay na si Sir Jason ay umati na po ng church, na baptized. Amen? Tapos, kanina po, yung family ni Bembem, yung kanyang nanay, tatay ay nandito, umatin. Ano niyo po, bagi kay faithful in soul winning, sa sumasama soul winning, bagamat mahirap mag-disciple sa labas, pero ang reward ng Panginoon, yung family mo, dadali ng Panginoon sa kanyang gawain, maliligtas. Amen? Kahapon, pumunta naman po kami sa Santa Rosa. No po, inuntahan namin yung bahay po nila, Sister Hannah po doon. At nandun po yung kanilang lolo, no, lolo nila Yumi, ni Hannah, doon sa Santa Rosa. At salamat, naka-attend po sila ng Bible study. No, nag-awitan po kami doon sa bahay nila, tapos nag-Bible study po kami, nakarinig sila ng salita ng Diyos, and we're praying na sila ay makabalik sa Panginoon. Amen? Ma-revive at magpagamit sa Panginoon. Kaya kung magtatapat lang tayo sa soul winning, sa pag-aakay ng kaluluwa, minsan hindi natin makuha sa labas, hindi natin makuha sa community, ibibigay ng Diyos sa iyong family. Magugulat ka, maliligtas na yung tatay mo. Maliligtas na yung kapatid mo. Magugulat ka, kasama mo na sila sa ministry. Kasama mo na sila nagsisimba. Yan ang reward ng Panginoon. At wag tayong papayag na tayo pupunta sa langit na kulang ang kasama natin sa pamilya. Dapat maganda na tayo darating sa langit. Pagdating sa langit, kompleto kayo, family. Kaya dapat po nandun yung desire natin na sila'y maligtas, makakilala sa Panginoon.
Amen? Kaya nga po, idleness means nothing to present to the master. Kapag tayo po'y idle, means wala kang ma-present sa master. Sa pagbalik ng Panginoon, pagdating sa judgment seat of Christ, pag tayo po'y idle, wala tayong ma-present. Amen? Kaya nga si Apostle Pablo, nung siya'y malapit ng mamatay, ano sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7? 2 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi po ng Bible, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen? Ano sabi ni Apostle Pablo, ako'y naglingkod, nakipaglaban, tinapos ko yung course. Hindi lang yung course sa college, amen? Kundi course na pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. I have kept the faith. Kaya si Apostle Paul nag-expect na meron siyang marireceive na reward sa Panginoon. In verse number 8, sabi po niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Nag-expect si Apostle Pablo na meron siyang marireceive na reward. Bakit? Naglingkod siya sa Panginoon. Nakipaglaban siya. Kaya kahit merong persecution, merong tribulation, tayong nararanasan sa buhay natin, kung tayo po'y nagpapatuloy, meron po yung reward sa Panginoon. Huwag tayo maging kagaya ni Demas. Ano si Demas? Verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Ano si Demas po? Iniwan ang gawain ng Diyos. Iniwan ang kanyang ministry at pumunta sa sanlibutan. Amen? Si Demas. No? Sabi, si Demas ay hindi na masyadong nagsisimba. Hindi na masyadong nag-i-involve. Hindi na masyadong nagbibigay. Hindi na masyadong nagsosoul winning. Huwag tayong maging kagaya ni Demas. Dapat maging kagaya tayo ni Luke and Mark. Verse 11, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee. Ano sabi po? For he is profitable to me for the ministry. Amen? Profitable. Ano yung profitable? Kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos. Salamat po sa simbahang ito na marami pong profitable in the ministry. Hindi po natin ito matatayo ang ating bahay-sambahan kung walang mga taong profitable in the ministry. Amen? Wala yung iba nating mga nandito po ngayon na mga bago kung walang mga anak ng Diyos na nagtsatsagang mag-disciple. Amen? No po? Kaya nga po, if we are not in the ministry, we will lose heavenly rewards. Masasayang yung mga rewards na pwede po nating matanggap mula sa Panginoon. Kaya ang tanong po ngayong gabi, why not ask ourselves, am I serving or am I an idle Christian? A Christian without ministry is a Christian missing the main purpose of salvation after being saved. Most Christian that has no ministry has a risk to backslide. Amen? Amen. Ang isang Kristiyano na wala na sa gawain ng wala na sa ministry, merong risk to backslide. Kaya nga, bakit hindi po tayo mag-decide ngayong gabi and pray to God, sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng ministry na pwede niyo po akong gamitin.
Why not talk to God tonight? Sabihin mo, Panginoon, ayoko pong maging idol. Gusto ko po, Panginoon, hindi mawala, makatanggap ako ng reward pagdating ng judgment seat of Christ. Pray to God. At bibigyan tayo ng Panginoon sa ating puso at tayo gagamitin sa Kanyang gawain. Kaya, save but saving. Dapat save to serve. Amen? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mensahe namin narinig. Nais po niyo po, Panginoon, na hindi kami manatiling idle, walang ginagawa. Idle Christian, Panginoon. At alam ko po, bawat isa po sa amin dito, merong desire magpagamit sa ministry, magpagamit sa gawain po ninyo, Panginoon. Pero marami pong mga dahilan, maraming reason, Panginoon. Pero alam ko po, kung meron po kaming desire, kayo pong gagawa, paano po kami magagamit sa gawain po ninyo. Kaya Lord, help us tonight, bigyan niyo po kami ng desire to serve you, O God. Kung sino man po dito, wala pa pong ministry, wala pa pong ginagawa para po sa inyo, bigyan niyo po sila ng desire, O God, na sila po ay mag-involve sa gawain po ninyo. At yung mga nasa ministry na po, sila ay manatiling matapat, masaya, naglilingkod sa inyo, at marami pa pong maakay na kaluluwa na magpapagamit din po sa inyo. Sa papapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin ating pastor.